Magandang araw sa ating lahat mga kapatid and welcome ulit sa ating My Day with the Bible. Now, very practical tayo na pag-uusap sa ngayon. It's all about God and it's all about money. Simpleng tanong mga kapatid, ikaw ba talaga ay naglilingkod sa Diyos? Lingkod ka ba ng Diyos? O ikaw ay isa ng alipin ng pera? Mag-isip-isip. Kasi baka isa ka doon sa mga tao na hindi aware, subalit nahuhulog na pala sila sa bitag ng pagkaalipin ng salapi. Yung iba naman dyan ay denial to the max pa na hindi sila slave ng pera. But in reality, hindi na sila magkanda o gaga sa pagtatrabaho ng walang patid at walang patumaga para kumita pa ng kumita ng limpak-limpak na salapi. So sa pagkakataong ito, let me share to you the teaching of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 6 and then verse 24. Sabi ng Panginoong Kristo dito, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. And most of all, ito yung huling sinabi ng Panginoong Kristo. You cannot serve God and Mammon. It is a reminder to us that no man, no person in this world can serve God and money at the same time. Itaga ninyo yan sa bato. And besides, ang context nito mga kapatid was taken during the time of the Roman Empire kung saan yung mga slaves ay isang property. So, meaning, no man can be a slave of two master. So kaya pagdating sa usapin nito na tinuturo ng Panginoong Kristo, it's either God is your master or money is your master. It's either servant ka ng Diyos or slave ka ng pera. E nakakalungkot isipin sa ating modernong panahon, sa kalagayan natin ngayon mga kapatid, napakaraming tao, they are a slave of money and very few yung servants ng Diyos. So ito pong teaching na ito ng Panginoong Kristo ay isa sa napapanahon at napaka-importanteng reminder sa atin sapagat napakaraming tao ngayon ang walang satisfaction sa pagpursige na ma-achieve ang limpak-limpak na salapi o milyones na salapi na kanilang hinahangad sa buhay. So, let's check ourselves. Baka tayo ay nahuhulog na rin sa ganyang sitwasyon. And with regards to this mga kapatid, let me share to you a very true story. Some years ago, meron po kaming naging kasama dito sa church. And she was a very active lady in the church. Sa Pilipinas ay aktibo siyang nagpa-participate sa gawain ng Panginoong Diyos. Na pagdating niya dito sa Israel, noong mga unang taon niya, ay napaka-masigasig din siya sa gawain ng Panginoong Diyos kung paano siya naglilingkod sa Pilipinas, ay naglilingkod din siya dito. Until such time na dumating yung pagkakataon na na-notice ko madalang na siyang hindi nag-church. So sabi, conflict sa trabaho, but later on, na found out ko na nagpa-part-time pala. Kaya hindi nag-church tuwing day off niya. And then, paglipas pa ng ilang panahon, talagang tuluyan na siyang hindi nag-church. So, kinumusta ko siya and in-encourage na magbalik loob sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya lang mga kapatid, very shocking yung conversation na yun, and I will never forget that in my entire life. And what is that? Ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi naman kami nagtrabaho sa abroad para mag-church. Nandito kami sa abroad para kumita para sa future ng pamilya namin. Mga kapatid, talagang nakakadurog ng puso yung makarinig ka ng ganong sagot. Ganon siguro yung life mga kapatid, but you know what, kung ano nangyari sa kanya. So since then, siya nawala sa church. So nababalitaan ko naman, tuloy-tuloy siya sa kanyang part-time. So talagang tumalikod sa Panginoong Diyos sa madaling salita. So nag-focus siya doon sa pag-earn ng pera. So aside sa meron siyang trabaho, kapag day off niya, nariyan na siya ay maglilinis ng bahay,
Kasi 50 shekels yun per hour, which is ang equivalent nun sa pera natin is like 700 pesos. Minsan naman ay matutulog. Yung matutulog ka lang, babantayan mo lang yung alaga ng ibang Pilipino dito, that's $50. Wala kang gagawin, matutulog ka lang. Nariyan din na pumasok siya sa mga networking, walang nangyari. Nagbukas ng negosyo dito at nagbukas ng negosyo sa Pilipinas. Walang nangyari. Hindi pinagpala, hindi nag-click mga kapatid. Later on, nagka-problema rin silang mag-asawa, nagkalabuan, naghiwalay, tapos nagkandalubog-lubog sa utang, at ang nangyari ay nagbenta pa sila ng mga properties, nagsangla. So imagine, she said, nandito kami para magtrabaho, para kumita, but what happened to her? Nagkawindang-windang yung kanyang financial life. Mga kapatid, natutunan ko niyan sa bagay niya sa talatang ito na turo ng Panginoon sa Kristo. Kapag nagbigay ka ng statement na tinatalikuran mo ang Diyos at mas pinili mo ang pera kaysa sa Kanya, sigurado mga kapatid, aalipinin ka ng pera beyond your imagination. Yung akala mo kikita ka, aalipinin ka niya in a worst way na magkakawindang-windang ang iyong financial life. So kaya hanggang ngayon, almost 18 years na siya dito sa Israel. Nakakalungkot. Ang dami niya pa ring utang na binabayaran. Kaya mga kapatid, kung kayo ay tunay talagang servant ng Diyos, alam niyo kung ano yung limit ninyo. Alam niyo yung schedule ninyo, alam niyo yung oras ninyo, yung araw ninyo. Kapag araw ng linggo o araw ng pananambahan, hindi niyo i-compromise yan. Oras mo, araw mo, para sa Panginoong Diyos, hindi para sa pagkita ng pera. Nakakatuwa nga itong mga Hudyo kasi pag Shabbat talaga. Sarado yung mga tindahan at focus sila sa kanilang pag-worship sa Diyos. Dapat tayo ganun din. Kapag araw na para sa Diyos, para sa Diyos. Enough na yung sa pera kasi kapag araw na ng Diyos, Sunday expected na mag-church ka pero nagtatrabaho ka pa rin. Ay mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Alipin ka na ng pera. Pera na yung master mo, hindi na ang Diyos. Kaya wag na kayong mag-deny. Doon, dito sa Israel, yung mga nagdi-day off, pero wala naman kayong oras at panahon sa Diyos. Mas pinipili pa ninyong mag-part-time for additional income. Finish na mga kapatid. Alam mo na kung sino yung master mo at yan ay walang iba kundi ang pera. At tandaan nyo mga kapatid, it's a blessed thing to serve God. Whereas money on the other hand is a terrible, dangerous, and devilish master. Bakit? Could you remember ang sinabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 6 verse 10? The love of money is the root of all evil. So, when you are desirous of more money, you want to earn more and more money, believe me, that is a devil's trap. That is a devil's game na hindi mo namamalayan. At kapag nahulog ka na ng tuluyan dyan sa pagiging alipin ng pera, later on, hindi mo namamalayan, unimaginable na ang mga kasamaan na ginagawa mo. Lahat gagawin mo na para lumaki ng lumaki ang iyong kinikita o ang iyong income. At kapag malaki na ang iyong pera, nakakatakot mga kapatid, sabagat ito ay proven na sa buhay ng maraming tao. Nariyan na mahuhulog ka na sa samot-saring mga kasalanan na hindi mo nagagawa noong wala ka pang malaking kinikitang pera. Katulad ng drugs, yung iba papatay in the name of money, yung iba ngayon missing in action na dahil sa online sabong, kaya yan sa mga sabongero dyan, sabong pamor. Para isa sa mga araw na to, makita ninyo kung ano yung epekto ng pagiging alipin ng pera, pag-ibig sa salapi. Nandiyan na yung iba na mahulog na sa prostitution, sa gambling, because they were already enslaved of money. Kaya mga kapatid, simple lang aking masasabi. Since sinabi ng Panginoong Kristo, we cannot serve two masters. It's either mahalin mo yung isa, kamuhian mo naman yung isa. At hindi natin po pwedeng paglingkuran ng sabay ang pera at ang Diyos. So make the right choice. Be wise. Ikaw ba talaga ay naglilingkod sa Diyos o ikaw ay alipin na ng pera? Mga kapatid, huwag tayong maging tanga kasi temporary lang ang pera dito. At lagi nating pakatandaan, kaya tayo kumikita ng pera dahil ang Diyos ang nagkakaloob ng buhay sa atin.
Ang Diyos ang nagkakalob ng kalakasan sa atin para makapagtrabaho tayo sa araw-araw. Ang Diyos ang nag-extend ng buhay natin. Ang Diyos nagkakalob ng hininga natin. Pagkatapos, wala kang oras at panahon sa Kanya, puro ka nalang pera, puro ka nalang trabaho. So, you're doing a foolish thing. And besides, sabi ng Bible mga kapatid, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kapag puro pera ka na lang at wala ng Diyos sa pera mo, mga kapatid, matinding kapahamakan ang nag-aantay sa'yo. Kung puro ka na lang pera at wala ka ng oras at panahon sa Diyos, isa lang ibig sabihin yan, baka talagang ikaw ay walang relasyon sa Diyos at nakaabang na ang horno ni Satanas para litsunin ka doon sa eternity. So kaya isip-isip mga kapatid, choose whom you will serve. I hope na maging kasagutan natin pagdating sa usapin ng paglilingkod, either God or money. Nawa ang sagot natin katulad ng sagot ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Maglilingkod, magtatrabaho, magsisilbi sa Diyos. Hindi puro trabaho na lang ng puro trabaho para kumita ng pera. And lastly, since we cannot serve God and money at the same time, if in case sa mga pagkakataong ito, your financial standing is okay, then it's better you serve God with your money at the same time. Isama mo ito sa paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. And that's the best use of our finances. Nagagamit sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. So I pray mga kapatid na tayo po ay napalalahanan sa turo nito ng Panginoong Kristo and maglingkod tayo ng tapat at mula sa ating puso. So I pray mga kapatid na mula dito sa simpleng My Day devotional message natin ay napaalalahanan tayong lahat na dapat tayong maging lingkod ng Diyos kaysa naman maging slave tayo ng mamon o ng pera. So thank you mga kapatid. Keep on sharing our simple videos. God bless us all and to God be the glory.